We will strive to always be better. This is your first FM station in San Jose Occidental, Mindoro. 101.7 Radyo Natin FM. This is your radio. MBC Radyo Natin. This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any views or opinions expressed during this program. Ipanan pagkakatiyong ilakas, Jesus muling darating. Mga manlalakbay kayo'y magalak, Jesus muling darating. Ito ang tinig ng pag-asa, isang palatuntunang masayang nagsasabing si Kristo'y muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya't kaibigan, pumadakang siya'y salubungin. Siya'y darating, Jesus muling darating. Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Adventist World Radio, Adventist Community Services, Adventist Youth Ministry at ng Himpilang 101.7 Radio Natin. Kami po ang inyong kaibigang kabataan sa Himpapawid, Micah Mariano. At Sister Drizzle Maybay. So sa loob po ng isang oras, tuwing ika-4 na linggo ng buwan, sa oras na alas 12 hanggang alauna ng hapon, ay nais namin kayong anyayahan sa atin pong pag-aaral sa isang napapanahong, mensaheng pangkalusugan at may kinalaman sa kung paano po tayo mapalapit kay Kristo. Ayan, at sa oras po na ito, amin pong binabati ang aming mga listeners via online at radio, sa lahat ng aming taga-subaybay, sa lahat ng kapuluang nararating ng aming tinig at ng atin pong signal. Ayan po, amin pong binabati ang mga faculty and staff ng SJA, ang mga masugid na tagapakinig sa Taiktikan, sa Magsaysay, at lahat po ng mga naaabot ng amin pong signal. At yung mga nakakapanood po sa Facebook Live. Ayan, syempre, binabati din po natin ngayon ang kasalukuyan na nagkakaroon ng DAC meeting. So, napapag-usapan dito yung paghiwalay ng mga district natin. So, hello po kay La Pastor. Nakasama po natin dyan. At syempre po yung ating mga opisyales. Ayan po. So, kami po ay masaya mga kapatid na tayo po ay muling nagkasama. At para po sa ating talakayan ngayon ay kung kayo po ay may nais na batiin or mayroon po kayong katanungan sa atin pong magiging topic ngayon, ay maaari po kayong mag-text or tumawag sa ating numerong 0977-482-7890 or pwede po kayong mag-comment sa ating Facebook Live. At maaari rin po natin itong i-like and share para po mas marami pa po atin pong makasama sa atin pong talakayan ngayong hapon. At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay makakarinig ng isang makalangit na awitin na susundan naman po ng opening prayer bilang paglapit sa ating Panginoon para sa ating pag-aaral ngayong hapon. Sa buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pagkaisipin na kung ikaw ba'y handang salubungin siya, gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Sa langit na bayan, tuwa at kasiyahan.
walang hanggan. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humantag sa lubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang sa lubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Walang mawawaglit kahit isa. Ayan, para po sa ating pananalangin, tayo po ay pansamantalang tumigil muna sa atin pong mga kanya-kanyang ginagawa at tayo po yumuko at ipikit ang ating mga mata at tayo po ay manalangin. Amang banal, pinupurit, pinasasalamatan ka po namin sa panibagong araw po at pagkakataon na kami po ay naritong muli sa himpilang ito upang pag-aralan muli ang inyong banal na salita. Panginoon, sa mga pagkakataon po ito, amin pong hinihiling na sa amin pong pag-aaral ang inyong banal na spirito ang siyang sumaamin, ang makalangit na karunungan at pangunawa ang siyang igagawad sa amin upang sa gayon ang bawat leksyon na aming matututuhan ay aming pong ma-i-apply sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at amin din pong maibabahagi sa iba pa pong hindi nakakaalam ng inyong mabuting pabalita. Panginoon, humihiling din po kami na ang patuloy na pag-iingat ang siyang igagawad sa amin. Ilalayo kami sa namang uri ng kapahamakan at amin din pong hinihiling ang kapatawaran sa aming mga nagawang mga pagkukulang at pagkakasala maging sa aming mga kalabisan. Ang lahat pong ito ay aming sinasampalatayaan at pagsusumamo sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus na tagapagligtas. Amen. Amen. Ayan, at dadako na po tayo sa atin pong tatlong health tips. Ang una po ay back to God's design, no? Ang pagbabalik sa dinisenyo ng Panginoon para sa atin. Nais ng Diyos na bumalik tayo sa orihinal niyang plano para sa atin. Ito ang plano ng Diyos upang tayo ay mas malusog. Naalala ko tuloy kung paano tayo ini-encourage ng mga doktor na kumain ng prutas at gulay. No? Hindi lang naman mga doktor, mga nurse, pati naman ang mga magulang talaga natin. No? No. So tayo kasi ay dapat naman talaga na ganon ang ating kinakain kasi yun yung original na plano ng Panginoon sa atin para mapanatili na ang katawan natin ay malakas at malusog, no? Para ready tayo sa mga hamon ng buhay. Ayan, hindi lamang mentally, syempre po physically mahalaga din na tayo ay malusog, okay? Kasama na rin po syempre ang atin pong pangkalusugang kaisipan. Ayan, sunod po ay sabi po dito ay instruction concerning a change in diet. Ayan. Marami po sa ating mga tagapakinig at sa ating mga kakilala na, ay friend, diet ako. Ayan. Tingnan natin, ano nga ba yung tamang diet? At ginagawa ba natin ng tama? Po? Pero ako, hindi ko talaga siya feel na mag-diet. May ganun. Siguro dahil masarap kumain. At syempre, dapat din ay alam natin yung tamang pagkain na dapat natin kinakain talaga originally na dinisenyo ng Panginoon. So sabi po dito, isang maling kaisipan na ang lakas ay nakadepende sa pagkain ng laman. Ayan. Subalit, pinatunayan po ito nila Daniel at ng kanyang mga kaibigan na higit silang mas malakas kesa sa mga kumakain ng karne. At itong ating health tips ay sakto po mga kapatid dahil yung atin po magiging talakayan sa Messages to Young People ay connected po dito sa kwento ni Daniel. Ayan. At sabi po dito,
hindi nakabase yung ating kinakain, ay, mas malakas ako sa'yo kasi karne yung kinakain ko, mas mabigat. Ano po? Pero di ba pinatunayan po yun sa kwento ni Daniel na bagamat maraming nakalatag dyan na mga karne na mas masasarap kaysa sa gulay at prutas, ay masinunod nila yung tamang dinisenyo ng Panginoon na dapat nating kainin talaga upang tayo ay maging malusog. At sabi rin po dito, sabi po ni Ellen White, ang pagkain ng mga butil, prutas, nuts at mga gulay ay may sapat na mga nutrisyong kailangan upang makagawa ng magandang dugo na kailangan ng katawan. At syempre po, maganda po talaga na may fiber, high in fiber yung ating kinakain para po mas maging maganda daw yung daloy ng dugo sa ating katawan. Ayan po. Ayan, kasi no, sa atin no, pag sinabing diet, lagi na lang pag sinabing diet, ay hindi kumakain ng ganito, bawas ng lahat na lang ng pwedeng ibabawas. Pero ano? dapat balanced diet siya, no? Kaya meron din tayong napapag-usapan, no, nung mga matagal na rin na lagi natin itong tinatapik, lalo pag nutrition month, yung go, grow, and glow. Hindi po laging dapat go lang ng go. Dapat may grow din. At, syempre, may glow din. Dapat balance siya na hindi lang din palaging gulay. Dapat meron din tayong source ng protein, which is yung isda at yung ating karne. Ayan. At ang pangatlo po, well-prepared substitutes are helpful. Yung mga naihandang maigi na mga maaaring kapalit ay malaking tulong po yun. Ano? Sabi po, ang mga pagkain kapalit ng karne o laman ay kailangang naihahanda ng mabuti upang hindi na naisin pa ang lasa ng laman. No? Hindi po ipinapayo sa atin ang maraming magkakasabay na uri ng pagkain sa isang kainan. Ayan, daming ulam. Buffet style lagi, ano. Subalit, hindi naman ibig sabihin ay iyon at iyon na lang tuwing kakain. No? Kailangan ang variety. Ibig sabihin ay magkakaiba sa bawat meal. No? So, dapat ay, tawag dito, Madiskarte tayo sa paghahanda ng mga pagkain, no? Para naman kahit hindi karne ang ulam, hindi na natin hahanapin yung lasa ng karne, ano. At hindi naman sinabi din na bawat kain mo, halimbawa, buong araw na lang puro gulay ang kinain mo, ano. Dapat iba-iba din sa maghapon. Tsaka, partner, kung natatandaan mo lagi din sa training, kunwari 3 days. And then, syempre, yung mga nakahain talaga doon, yung mga talagang masarsa, may karne, pero may gulay din naman at fruits. Pero kapag nasanay ka din sa bahay na laging gulay, tas nilaga lang, inihaw, ganyan, mauuta ka din or parang manghihina ka rin. Ewan ko, ganyan din ako. Kaya, every time may travel, pag uwi ako, talagang hinahanap ko yung lutong nanay talaga na, at lutong bahay na nasanay din yung katawan mo na sa tingin mo doon ka nagiging malakas din talaga pag mga gulay. Ayan, no? I-review natin yung 3 health tips, no? Una ay yung back to God's design, no? Yung pagbabalik natin sa kung paanong idinisenyo sa atin ng Panginoon yung ating pagkain. Ang pangalawa po, instruction concerning a change in diet. Hindi porket tayo ay medyo nagdagdag ng malaki-laking timbang, ano, talaga namang tatanggalin ang ganitong pagkain, no? Nabigla. Hindi po ganun, ano, ay kumbaga kung dati madalas na fast food, matatamis, no, yun yung babaguhin natin, no. Dapat ay balanced diet ang ating gagawin. Bawal ang sobra. At pangatlo po, well-prepared substitutes are helpful, no. Yung mga naihandang maigi na mga pamalit doon, lalo na sa karne, ay napakalaking tulong para tayo ay makapagsimula na sa pagbabago ng ating diet. Maidagdag ko lang, partner, no, dahil nga tayo ay graduate sa SJAA. Alam nating lahat na bawal ang chichirya sa SJAA, syempre. At naalala ko lang din yung substitute. Kasi 'di ba ang burger talaga ang gamit natin diyan, beef patty or kung chicken patty or kung ano man 'yung na-prepare na talagang ang kaalaman natin pag burger ay karne. Pero mga kapatid, naalala ko noon may serving sa canteen noon na ang ginawa nilang pamalit sa burger patty ay yung tortang puso ng saging. At hindi mo mahalata na ay tortang puso ng saging pala ito, no. Na kailangan maging madiskarte tayo, lalo na sa mga kabataan ngayon na hindi mahilig sa pagkain ng gulay. Marami ring napapanood sa reels na kung paano sila mahikayat sa pagkain ng gulay nang hindi pinipilit. Ibig sabihin po, maging madiskarte tayo sa pag-prepare, kung ano yung mga kailangan na
mga gulay na syempre akma din doon sa kombinasyon ng ating inihahain sa ating hapagkainan. Ayan, nahirapan sa inihahain. Ayan, sige po. Ayan, tayo po ay dadako na po sa ating talakayan ngayon, no? Tayo po ay nasa chapter 76 malayo ng Messages to Young People. At ito po ay may pamagat na The Insignia of Nobility. Ang sinasagisag ng pagiging marangal. So sabi po dito, during their 3 years of training, Daniel and his associates maintained their abstemious habits, their allegiance to God, and their constant dependence upon His power. So, yung sa 3 taon na pagte-training, no, ni Daniel at kanyang mga kasamahan, no, ay pinanatili nila kung ano yung habit na meron sila, no, yung pagtitiwala nila sa Panginoon, yung kung ano yung sinabi talaga kung ano yung sinabi ng Panginoon sa kanila at kung paanong laging sa Panginoon lang sila umaasa, sa kay Jesus lang sila nagtitiwala, no? When the time came for their abilities and acquirements to be tested by the king, they were examined with other candidates for the service of the kingdom. So, nung dumating na yung panahon na sila ay susubukin na ng hari, parang practicum baga. Parang exam ba? No? Para matest or masubok ang kanilang mga kakayahan, ay napasama sila doon sa mga kandidato na pwedeng maging alagad talaga ng isang hari. At karugtong pa po, but among them all was found none like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So sa dami ng mga sinubok, sa dami ng tines, no, kasabay din naman nilang mga nag-training, no, naghanda. Walang ibang nakita na katulad na kasing lakas ni Daniel, Hananiah, Mishael at Azariah. No, their keen apprehension, their choice and exact language, their extensive knowledge testified to the unimpaired strength and vigor of their mental power. So yung kanilang pangunawa, yung kanilang talino, no, ay yung mga pagpili nila ng mga lengguwahe at mga salita na kanilang gagamitin, no, yung sobrang lawak ng kanilang kaalaman, ay walang maiparehas doon sa ibang mga kasabayan nilang nag-training, kung gaano silang katalino. Sila yung nag-qualify doon. At sabi po dito, therefore they stood before the king, and in all matters of wisdom and understanding that the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians and astrologers that were in all his realm. So, no, sobrang dami ng mga kasabayan nilang matatalino rin naman. Pero silang 4 ay 10 beses na higit na mas matalino doon sa mga ibang astrologers at magicians, So, sabi pa po dito, God always honors the right. The most promising youths from all the lands, subdued by the great conqueror, had been gathered at Babylon, yet amid them all the Hebrew captives were without a rival. So, sabi ay, kumbaga, ino-honor, ina-acknowledge ng Panginoon yung mga tama or yung mga sumusunod sa Kanya, no? The most promising youths, no? Kumbaga, parang yung mga tanyag o yung mga matatalino, magagaling na mga kabataan ay tinipon sa Babylonia. Pero sa lahat ng yun ay wala silang naging katapat, Sabi pa, the erect form, the firm, elastic step, the fair countenance, and the undimmed senses, the untainted breath, all these were insignia of the nobility which nature honors those who are obedient to her laws. No, so yung magandang tindig, no, yung postura ng katawan, makisig, yung mga, kumbaga, hindi mo makikitaan ng kamalian, no, kumbaga, sasabihin natin, napaka-perfect naman, no. Yun, kumbaga, yun yung mga sinasagisag ng pagiging isang marangal na kung saan yun yung
ino-honor, no, na kumbaga naging masunurin talaga sa mga kautusan ng ating Panginoon. So, ayan. So, sa pagpapatuloy po, meron po ulit ditong yung subtopic na ating chapter 76. So, nalaman natin kung ano yung mga ginawa ni Daniel and his friends, kung papaano pinapakita yung mga senyales ng pagiging marangal, at kung papaano nakatulong yung paggabay ng Panginoon sa kanila upang ma-qualified doon sa naging batayan ng hari. Ayan. Sabi po dito, yung atin pong sunod na tatalakayin ay effect of physical habits on the mind. Okay? So, mga kapatid, inaanyayahan po natin na habang tayo po ay nagtatalakayin ay suriin din natin yung ating mga sariling mga gawain, kung i-rate natin yung sarili natin, or kumbaga titingnan natin kung nasaan ba tayo sa mga nasaang stage ba tayo ngayon. Ano po? So, sabi po dito, the lesson here presented is one that we would do well to ponder. Okay? So, mahalaga daw po na yung ating mga lesson na matututunan sa chapter 76 ay mahalaga pong ating isabuhay at lagi nating alalahanin. Sabi po dito, a strict compliance with the Bible requirements will be a blessing both to body and soul. At syempre po, di ba po yung ating Bible, yan yung pinaka-manual natin sa buhay, na kung saan nakalagay dyan kung paano tayo mamumuhay, hindi lang physically, mentally, kung hindi, syempre, spiritually din. At ito ay makakatulong sa ating katawan at sa ating kaluluwa. So, sabi po dito, nabanggit po yung at isa din sa mga favorite na talakayin sa Bible, yung the fruit of the Spirit is not only love, joy, and peace, but temperance also. Ayan, yan talaga, partner, pinaka-mahirap din na challenge sa atin, yung temperance natin sa mga bagay na ginagawa natin, or kahit po sa kinakain natin. So, yan. We are enjoined not to defile our bodies, for they are the temples of the Holy Spirit. Kaya, bakit nga madaming nagtatanong, bakit ang daming bawal sa inyo, ang daming ganito, mataas yung standard ninyo pagdating sa health, which is marami ring nag-commend sa lifestyle ng mga Adventist, mostly po, mga kapatid. Dahil nga, lagi tayong bumabalik doon sa sinasabi na yung ating katawan ay templo ito ng Panginoon, ito yung ginagamit natin para makapag-serve tayo sa Kanya, at doon din syempre sa mga kapwa natin. At sabi pa po dito, ay the Hebrew captives were men of like passions with ourselves. Ayan po. Amid the seductive influence of the luxurious courts of Babylon, they stood firm. Ayan. So sabi po dito, yung katulad sa naging talakayan natin kanina na naunang binanggit ni Mamay ka, ay sa lahat ng mga kabataan na naandoon, maraming luxury na mga pagkain, na kumbaga matetempt talaga yung mga kabataan na yun ang kakainin nila, kailangan magpalakas, inom ako ng wine, o maganda to sa katawan, mga karne. Pero si Daniel at yung mga tatlo niyang kasamahan at kaibigan ay nag-stood firm sila, kumbaga nanindigan sila na hindi, ito lang ang kakainin namin, okay? Dahil ito ang binanggit ng Panginoon sa atin, at yun ang iniutos ng Panginoon. Sabi po dito, the youth of today are surrounded with allurements to self-indulgence. Ayan, inaamin naman natin yung mga kapatid at syempre partner, no? At kitang-kita natin yan ngayon na talagang ang ating mundo ay punong-puno na ng mga temptation, mga amusements na kung saan pwede tayong matisod kapag tayo ay hindi matatag sa ating pananampalataya. Oo, partner, na dagdag ko lang, no? Kasi ang mga kabataan ngayon ay sabihin na nating explorer. Kapag may nakita yan sa social media na mga bago sa paningin, na mukhang masarap, talagang susubukan at susubukan. Kahit malayo pa yan, dadayuhin talaga. Minsan tayo din yan. Ayan, po, sinesermonan din po namin yung aming mga sarili. Yan, ito nabanggit natin, no? Especially in our large cities. Kung titingnan po natin dito sa Oxy, talagang yung San Jose, yung sentro talaga ng kalakalan, maraming building, maraming fast food, halos kompleto na, no? Meron tayong town mall na kung saan marami ring mga allurements na kung saan
yun yung nagkakaroon tayo ng self-indulgence na hindi natin namamalayan na nakukuha na pala tayo nito. Okay? At sabi po dito, every form of sensual gratification is made easy and inviting. Madali lang. Kumbaga, ang lapit lang. May bagong lalo bukas na dyan. kapag nakita mo yan, sasabihin mo, deserve mo yan. Oo, tas mag-hashtag, magpo-post ka na ganun. Aray ko po. Ay, ayan. So, sabi po dito, those who like Daniel refuse to defile themselves will reap the reward of the temperate habits. Ayan. So, pinapaalalahanan tayo na maging katulad tayo ni Daniel na tinanggihan niya kung ano man yung mga nakahain sa kanya. Ano po, na masasarap. At syempre, kung ano po yung ating tinanim, yun yung aanihin pagdating ng panahon. Ano po. At syempre, yun nga, kung ano yung ating kinakain din, yun din yung magre-resulta ng pwedeng magkaroon ng sakit or pwedeng maging healthy rin tayo. Depende sa ating mga kinakain. At depende sa choices natin. With their greater physical stamina and increased power of endurance, they have a bank of deposit upon which to draw in case of emergency. Ayan, di ba? Malalim yung pagkakasimbolize dito na kumbaga meron silang ipon sa bangko na if ever magka-emergency, meron silang kukunin na lakas. Ano po? Yun yung ibig sabihin, hindi po literal na may bangko sila. May bangka ka, may Metrobank si Daniel. Ano po? Ang gusto sabihin dito na parang meron tayong savings. Meron tayong nakasave na lakas dahil nga naging strong yung ating katawan dahil sa mga kinakain at ito po ay resulta ng pagsunod natin sa ating Panginoon. Sabi pa po dito, no? Right physical habits promote mental superiority, no? So, bukod sa malaki yung epekto ng tamang mga pagkain natin sa katawan natin, ano, pati ang pag-eehersisyo, ano, walking. Day one na naman lagi. Okay, sige. No, yun ay malaki rin ang epekto sa ating mental na kapasidad, ano, parang sabi, kasi nga kapag tayo ay nag-exercise, hindi lang naman nakakapagbawas tayo ng taba sa katawan. So, nababawasan din yung mga stress na dinadala natin sa araw-araw, no? Although nakakapagod siya, pero yung pagod na yun yung gusto mo, na hinahanap ng isip mo na nakakatulong din sa atin para magkaroon ng peace of mind. Kahit pagod yung pagkatawan mo, lalo na kapag binigla mo, na nag-15 kilometer ka kaagad. Ay, wag naman po ganun, mga kapatid. So, sabi pa po, intellectual power, physical stamina, and length of life depend upon immutable laws. So, yung kakayanan nating intellectual, ano, yung talino natin, yung lakas ng ating katawan at ang haba ng ating buhay ay nakadepende sa pagsunod natin sa mga kautusan ng Panginoon. Nature's God will not interfere to preserve men from the consequences of violating nature's requirements. So, hindi naman tayo pipigilan ng Panginoon sa mga pagpili natin kasi nga tayo ay binigyan niya ng kalayaang mamili ng tama at hindi. Nasa sa atin na lang talaga yun, no? So, dapat kapag kung ano man yung mga pipiliin natin, handa tayo sa mga maaaring maging kapalit nito, ano? He who strives for the mastery must be temperate in all things. So, tayo, o kung sino man sa atin, yung mga gusto na ma-master o kung yun nga po, ma-master yung mga pagiging yung ma-acquire natin yung temperance talaga, no, maging mapagpigil talaga tayo sa sarili nating mga kagustuhan, no, ay dapat hindi lang tayo sa isang bagay marunong magpigil, no, dapat sa lahat. Oo, balance, no? Din siya. Balance dapat lahat. So, Daniel's clearness of mind and firmness of purpose, his power in acquiring knowledge and in resisting temptation, were due in a great degree to the plainness of his diet in connection with his life of prayer. So, yung kalinawan ng isip ni Daniel, no, ang pagiging matatag kung ano man yung purpose na meron siya, no, at yung kakayahan niya na makapag-gain pa ng mga kaalaman at sa paglaban sa mga temptasyon, ano, ay isang malaking, ano yun, no, talagang ang laking epekto nun mula sa kanyang diet, no? At sa kanyang pagiging connected palagi sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, ano? Ayan. So, dapat tayo din we should have a prayerful life, no? Oo. At yun nga, hindi magagawa ni Daniel yun yung kung
kumbaga, hindi sapat yung pagtitiwala kung hindi sinamahan niya din ng pananalangin sa Panginoon. So, okay. Next po tayo sa ating topic. Under pa rin po ng chapter 76. Sabi po dito, shaping our own destiny. Naniniwala ka ba, partner, sa destiny? Ayan. Tingnan natin. So, sabi po dito, there is much sterling in the adage. Sabi po dito, every man is the architect of his own fortune. Okay? So, tayo po yung magdidesisyon ng ating magiging kapalaran. Ano po? Yung ating magiging future. At sinasabi rin naman sa Bible, yung sa Jeremiah na alam natin na maraming plano ang Panginoon para sa atin, na higit na mas maganda kaysa sa plano natin para sa ating sarili. Ano parang po? dagdag ko lang, partner, no? Parang sa 3 laws of motion, no? Yan. Yung 3rd law of motion, no? Yung for every action, there is an equal and opposite reaction. Ano? Sa kung ano mang ginagawa natin, syempre, may katumbas na kapalit yun. Kung mabuti ang ating pagpili, syempre, mabuti rin ang magiging kapalit nun. At kung pinili natin na maging puro saya na lang, maging handa din naman tayo dapat sa magiging kapalit nun in the future. Ano? Naalala ko din, partner, na madalas kapag meron tayong mga pagpili, alam natin na yun dapat yung piliin natin at yun din yung gusto ng Panginoon. Pero minsan nalilihis tayo na, minsan lang naman to. And then, pagdating ng consequences na malala pala, no, yung naging epekto, yung impact ng desisyon natin na yun, minsan, nasisisi pa natin ng Panginoon or nagko-question tayo. So, madalas po, yun din yung challenge sa atin na although nagpipray tayo na Panginoon, ito po yung plano ko, ano po yung plano nyo para sa akin. Pero minsan, nakalatag na yung plano ng Panginoon sa atin, pero mas pinipili pa rin natin yung sarili nating plano para sa ating mga sarili. So, isa ring reminder ito sa atin, sa akin personally, ano po. So, sabi po dito, while parents are responsible for the stamp of character, as well as for the education and training of their sons and daughters, it is still true that our position and usefulness in the world depend to a great degree upon our own course of action. Napakaganda ng sinabi po dito na habang tayo ay lumalaki, hindi kaya nga ang mga guro ay pangalawang magulang lamang dahil nga ang ating talagang inaasahan ng ating mga kaguruan, ng atin ding tayo mismo bilang anak na ang unang magiging guro sa ating buhay ang ating mga magulang. Kumbaga sila yung ating kinalakihan, sila ang magtuturo sa atin ng kung ano ang dapat at hindi dapat. Sila rin ang nagtitraining ng mga ganito ang gagawin mo kapag may mga problemang pagdadaanan. Ano po? At syempre, yung values, napakahalaga po nun at syempre yung spirituality na ipapamana nila sa atin. Na kung saan, kahit daw ano pa man yung mga naituro sa atin ng mga magulang natin, pagdating ng panahon, nakasalalay pa rin sa atin yung ating magiging aksyon sa mga problemang ating kinakaharap or maging sa mga blessings man na natatanggap natin. Ano po? So karugtong po, no? Ay, dagdag ko lang din, partner, no? Kasi ngayon ay, lalo na sa amin, no? Maraming mga kabataan na, kumbaga, napapansin namin. Parang minsan napapaisip, siguro kaya ganyan yung bata kasi laging walang kasama sa bahay, ganon. Na parang, kumbaga, ngayon nare-realize ko na, hindi naman pala talaga dapat. Kasi, syempre, mula pagkabata, yan ay ginaid na yan ng magulang, no? Kaya parang, nandun na sa choice niya talaga yun, ano. Tapos magre-reflect nga daw kung anong ugali ng bata, kung paano siya pinalaki. At kung anong pamilya or uri ng tao ang nakapaligid sa kanya. So, yun nga yung naalala ko, yung children learn what they live or where they live. Kung sino yung kasama nila, saan sila nakatira. Okay, so mahalagang paalala po yun na it takes a village to raise a child nga. Ano po? Kasi parang ngayon ay, syempre kami bilang teacher, no, nagvi-visitation naman kami. Pag nakita naman namin yung paligid na kung saan lumaki yung bata, parang maiintindihan mo talaga din. Okay, kaya pala. Pero minsan, nakadepende kung kanino sumasama yung bata. Din. Kasi, kahit gaano kaayos yung kinalakihan niyang pamilya, no? Kahit gaano kabuti yung pamilyang, yung mga nakapalibot sa kanya, kung yung sa mga kaibigan niya rin naman, ginagaya niya yung choices ng mga kaibigan niya, parang hindi mo masisisi yung kung saang lugar siyang lumaki o saang pamilya siya lumaki. Tama. Kumbaga, case-to-case basis din po tayo. Ituloy po natin, sabi po dito,
Daniel and his companions enjoyed the benefits of correct training and education in early life. But these advantages alone would not have made them what they were, no. So yung si Daniel at yung kanyang mga kaibigan, no, mga kasamahan ay kumbaga na-enjoy nila yung mga naging benepisyo ng kanilang mga ginawang pagdidisiplina sa sarili nila, no. Pero yung mga advantages na yun ay hindi naman nila magagawa ng sila lang, no. The time came when they must act for themselves, when their future depended upon their own course, no. Syempre, lahat naman tayo ay dumaan sa pagkabata, no. Lahat tayo ay tinrain ng ating mga magulang. So yung dumating na yung oras na sila na yung dapat na kumilos para sa sarili nila ay kumbaga syempre nakadepende na talaga sa sarili nilang mga pagdidesisyon kung ano yung tatahakin nila sa buhay nila. No? Then they decided to be true to the lessons given them in childhood. The fear of God, which is the beginning of wisdom, was the foundation of their greatness. No? So yun, nanatili silang tapat sa kung ano man yung natutuhan nila nung sila ay mga bata pa. No? Na kumbaga hindi naman sinasabing the fear of God, no, yung pagkatakot natin sa Panginoon, no. Hindi naman po yun porket fear ang ginamit na salita ay dapat takot tayo sa ating Panginoon. So kumbaga ang pagkakilala natin sa Panginoon ay yun yung simula ng wisdom, no. Sabi pa po dito, the history of Daniel and his youthful companions has been recorded on the pages of the inspired word for the benefit of the youth of all succeeding ages. So yung history o yung kasaysayan ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan nung sila ay mga kabataan ay kumbaga na-record yon, nakatala yon sa Biblia para maging isang inspirasyon sa mga kabataan din ngayon. Hindi naman lahat ng mga nakatala sa Biblia ay para lang, wala lang, sinulat lang sa Bible, ano. Lahat may purpose. Ayan, okay. So, dako po tayo sa last na subtopic. Ayan. Okay. Sabi pa po dito, no? Through the record of their fidelity to the principles of temperance, God is speaking today to young men and young women, bidding them gather up the precious rays of light He has given on the subject of Christian temperance and place themselves in right relation to the laws of health, no? So, ngayon, no, isang napakalaking tulong, lalo na sa mga kabataan, yung kwento ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan, no? Sinasabi yun, o kinakausap tayo ng Panginoon, tayo bilang mga kabataan na dapat ay, kumbaga, sundin natin kung ano ba talaga yung pinlano ng Panginoon para sa atin, no? Na dapat, wag tayo mag-indulge sa mga masasarap, sa puro masasarap, no? Din. Sa mga puro pang sariling kaligayahan lang, no? Dapat ay, kumbaga, dapat, sabi nga, gather up the precious rays of light, na dapat nandoon tayo sa, mayroon tayong tinataglay na Christian temperance, at ilagay natin yung ating mga sarili sa tama doon sa batas ng kalusugan na ginawa ng ating Panginoon, ano. Ayan. Salamat, partner, no, dun sa ating naging talakayan sa mga tawag dito, kaninang topic natin. At ngayon po, mga kapatid, ay dadako tayo sa huling subtopic. Sabi po dito, temperance richly rewarded. So, nabanggit natin kanina na si Daniel ay na-enjoy nila kung ano yung benepisyo ng mga kanilang pinaghirapan. Ano po? Sabi po dito, there is now need of men who, like Daniel, will do and dare. Ayan. So, ito yung challenge sa atin, mga kabataan, mga kapatid, na, di ba nga, dare to be Daniel, ganyan. Dare to be like Daniel. Na hinahamon tayo na kung kaya ni Daniel sa tulong ng Panginoon ay kakayanin din natin ito. Sabi po dito, a pure heart and a strong, fearless hand are wanted in the world today. So, napakahalaga po na alam natin din yung purpose natin, kung paano natin gagamitin yung ating kamay, yung ating puso, na maging matatag, hindi lang para sa atin, kung hindi para sa kapwa na nangangailangan sa atin. At gayon din sa
mga kapatid natin na hindi pa nakakarinig ng mabuting pabalita at magandang balita na nakalahad sa ating Biblia. At isa na nga dito yung example ni Daniel. Ano po? Sabi po dito, God designed that man should be constantly improving, daily reaching a higher point in the scale of excellence. So, kaya nga madalas or araw-araw, sabi nga 'di ba, every day is a second chance. Hindi naman natin alam kung kinabukasan magigising pa ba tayo. Kaya nga yung expected sa atin ay dapat araw-araw ay nag-i-improve tayo. So, ito sinasabi ko rin sa sarili ko ngayon. Ano po, na minsan nagiging kampante tayo na, okay naman ako dito, hindi ko na kailangan ng ano, ganyan. Pero madalas po mas maganda na pili-pili natin na mas mag-improve, na yung bawat hakbang natin sa araw-araw ay patungo sa excellence na in-expect din ng Panginoon sa atin. Sabi po dito, He will help us if we seek to help ourselves. Ayan. Hindi po din tama na lagi lang tayong humingi ng tulong sa Panginoon. Pero hindi natin alam kung paano tutulungan yung ating sarili. Kaya nga yung disiplina, magsisimula po talaga siya sa sarili natin. Ano po, na kailangan meron tayong baguhin para mag-improve tayo sa araw-araw. At sabi po dito, our hope of happiness in two worlds depends upon our improvement in one. Ayan. So, syempre, meron tayong hindi po ibig sabihin na dalawang mundo. Na dalawa yung mundo natin, may Mars. Ayun, hindi po ganun. Kung hindi po, meron tayo laging pagpili. Mag-i-improve tayo sa isang mundo natin kung aayusin din natin or pipiliin natin mag-improve dun sa isa. And then, the rest will follow po, mga kapatid. At sabi po dito, at every point, we should be guarded against the first approach to intemperance. Ayan. So, kaya mahalaga din po na ma-remind tayo na kailangan, may reminder tayo palagi sa ating sarili na may kailangan nag-a-alarm nga, ay, ito, hindi dapat ito. Alam naman natin po yung mga tama at mali, at yan din ay tinuro sa atin. So, kaya maganda daw po na sa punto ng ating buhay, alam din natin kung paano natin iiwas yung sarili natin sa mga hindi self-indulgence na mga habits, actions, course of actions natin sa buhay, para po mapalapit tayo doon sa self-improvement natin araw-araw. At step by the step nga daw po na marireach natin yung scale of excellence na ine-expect sa atin. Hindi naman pag naisipan mo ay nandun ka kaagad sa success. Oo. Kaya nga, step by the step siya. May step 1 and then may course of action talaga na kailangan gawin. Dagdag ko lang, partner, sabi di ba dito, He will help us if we seek help, if we seek to help ourselves, Kumbaga, parang papasok dito yung nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi pwedeng lagi na lang yung ating Panginoon ang gagawa para sa atin, So, dapat, sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kumbaga, humingi ka na ng tulong sa Panginoon, ikaw ay humingi ng tulong, gumawa ka din, At, yun nga, sabi din dito ay yung dapat nga ay mag-improve tayo araw-araw, So, kung ikaw sa sarili mo, pinili mo na yun na mag-improve ka, bilang ikaw ay kaibigan din naman, kung ikaw ay isang tunay na kaibigan, piliin mo na isama yung mga kaibigan mo na gawin din ang tama, Ayan. Naalala ko din yung i-relate ko lang din yung lagi nating sinasabi na God will provide. Pero hindi naman tayo kumikilos para meron tayong mai-provide din para sa ating sarili or sa mga pangangailangan natin. So, talagang may kailangan din tayong gawin. Hindi palaging dasal lang tayo ng dasal. Which is, mahalaga naman talaga na tayo ay magkaroon ng prayerful life. Pero gusto ng Panginoon na tayo din ay gumagawa ng paraan para tulungan yung ating mga sarili. Ayan. Share ko lang din, partner, ngayon kasi parang itong 2026, ito yung year na nagsimula ako na maging mas prayerful, Yan, Tapos yung, kumbaga, nakakasama na rin kita sa sa Hope at Calvary. Yes. Talaga namang, dati ang gising ko, ang gising ko mga 6:05 kasi sabi ko, lapit lang naman ang school sa bahay. Ang gising ko madalas nauunahan ko pa ang alarm ko ng alas 5 talaga. At yan ay adulting na din talaga. Naunahan mo na yung alarm mo. Naunahan mo na yung alarm mo, Yun ay, minsan kapag sobrang aga pa,
ay ino-open ko yung Brenda Walsh, no? Binabasa ko muna yan. Tapos habang naghihintay na mag-live na ang Hope at Calvary, ayun, nakikinig ng music, no? Oo. So, maganda siya na improvement. So, isa rin yan sa Parang step mo to parang sa susunod, excellence. hindi na ako mag-alarm. Oo. Yun na yung alarm mo din, yung body clock na talaga. So, yan. Bilang pagtatapos, sabi po dito, panawagan sa atin, mga kabataan at mga kapatid. Sabi po dito, Dear youth, God calls upon you to do a work which through His grace you can do. Okay? So, sabi nga, yung by God's grace lagi nating sinasabi kasi may mga bagay na sa tingin natin hindi natin kaya or hindi yan para sa akin. At alam din ng Panginoon kung ano yung mga kaya nating gawin. Kaya nga, sa bawat laban natin, talagang nandun yung grasya niya, yung awa niya at tulong at paggabay niya sa atin para malagpasan natin yun. Sabi po dito, present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. Ayan, lagi ko ring naririnig to, no, na palaging ini-inspired tayo ng Biblia na kailangan yung ating katawan ay maging living sacrifice, hindi lang para sa ating sarili mismo, kung hindi para sa iba, which is yun talaga yung Great Commission natin sa Panginoon na maglingkod sa iba at bahaginan ng mabuting balita. Ano po? At syempre, para magkaroon din ng purpose yung ating buhay at yung ating existence dito sa mundo, na palagi ko ring naalala nung 4th year kami, yung nakalagay dun sa classroom namin na live your life with purpose, no? So, pagpasok mo pa lang, mababasa mo na agad. So, may inspired ka na talaga. At ngayon ko siya mas naintindihan nung habang tumatanda tayo, na kailangan magkaroon tayo ng reasonable service para sa Panginoon, na yun din yung gusto niya talagang gawin natin dito sa mundo. So, sabi po dito, stand forth in your God-given manhood and womanhood. Show a purity of taste, appetite, and habits that bears comparison with Daniel. So, ito yung challenge din sa atin na yung pagiging manhood, womanhood natin ay dapat nakaakma din dun sa God's design sa atin ng Panginoon. At china-challenge tayo na maging katulad tayo ni Daniel. Hindi lang bukas, kung hindi sa araw-araw po na binigay ng Diyos sa atin. Okay? Sige, partner, gusto kong ikaw yung magbasa ng sabi pa po dito, God will reward you with calm nerves, a clear brain, and unimpaired judgment, keen perceptions, no? Dahil sa mga, kapag tayo ay naging firm sa pagiging lalaki at babae natin, no, ipinakita natin ang pagiging puro sa mga ginagawa natin, no, na napapakita kung paanong si Daniel naging firm din sa Panginoon yung dati, standard, no? Yung standard, no? Kapag sinunod natin yung standard na yun, no, ay bibigyan tayo ng Panginoon ng kalmadong nerves. Yes. Hindi naman literal na kalmadong mga ugat, Kumbaga, tayo ay palaging ay may peace, no? Payapa lagi yung natin. Hindi tayo kinakabahan, hindi tayo nagpapanik na, ay dapat ganito, ay dapat ganyan, Kumbaga, maliwanag din lagi yung ating pag-iisip, no? Hindi tayo nagiging bias sa pag-judge, no? And sabi, keen perceptions, magiging mas malawak ang pangunawa natin, So, sabi pa po, the youth of today, those whose principle are firm and unwavering will be blessed with the health of body, mind, and soul. So, yan po ay galing sa The Youth's Instructor from July 9, 1903. So, yung mga kabataan ngayon na ang prinsipyo ay maging firm, no? Hindi nagwe-waver, ay mabibless ng malusog na pangangatawan, malusog na pag-iisip, no? Kaisipan at kaluluwa. Ano po? So, partner, so far, ito yung isa sa pinakamagandang or pinaka-favorite ko din na chapter. Parang, ang ganda ng reminders na very timely din talaga sa mga kabataan natin. Although yung iba, biruin mo to, yung galing sa The Youth Instructor, 1903 pa siya, inilimbag. Ayan. Pero very applicable pa rin siya hanggang ngayon, mga kapatid, na gustong i-remind sa atin kung paano po tayo lumakad sa mundong ito na punong-puno ng mga allurements, mga temptations. At yun din yung prayer ko sa atin dalawa, partner, na minsan talaga rin alam din natin, ay, hindi yan maganda, pero talagang for the go. Kaya, kailangan
palagi talaga nating isik yung guidance ng Panginoon at lagi natin isaisip si Daniel as best example ng pagiging kabataan talaga na yung standard na dapat nating ginagawa bilang kabataan at bilang disciple din ng Panginoon. Ayan. At bago po tayo manalangin, batiin lang po namin ulit ang amin po mga tagapakinig at mga manonood. Ayan po. Binabati ko si Jorlyn Antonio. Ayan. Good morning po. I'm watching. Miss you po, ma'am. Ayan. Dalaw ka, Jorlyn, minsan sa SJA. Namimiss ka na rin namin. Isa siya sa mga... Hindi ko pala siya unang naging estudyante. Pangalawang batch sa mga naging estudyante ko sa SJA. Wow. Ayan, at sige po. Sana po, lalo na yung mga kabataan na nakinig, mga napadaan sa Facebook Live, ito ay hindi aksidente, Kumbaga talagang, yan ay tadhana, ba? Hindi, Yan ay, kumbaga, isang sign na Blessing pinakita na dapat marinig mo to kasi dapat magbago ka na. Ayan. So, sige po, para po sa ating pagtatapos, hilingan po natin si Ma'am Drizel para po sa ating closing prayer. Okay, sige po. Tayo po ay manalangin. Damin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay lubos na nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sa mga life lessons na aming narinig. At Panginoon, salamat po sa reminder ng buhay ni Daniel na kung saan ito po ang aming magiging standard, amin po magiging basehan kung paano po kami lumakad sa mundong ito bilang kabataan at bilang isa sa pinaka-maimpluwensya. Tulungan kami, Panginoon, na magkaroon ng kaisipan katulad ni Daniel, na magkaroon ng self-discipline sa amin pong mga ginagawa, sa aming pag-iisip, sa amin din pong pagpili ng pagkain. Tulungan kami, Panginoon, na patuloy na maging daluyan ng pagpapala. At nawa po tulad ni Daniel ay kami po ay lumakad na kasama kayo, na daladala po namin ang inyo pong instruction sa aming mga buhay. At nawa po ay magsilbi rin kaming ilaw sa amin pong mga nakakasalamuha. Alam po namin, Panginoon, na wala kaming magagawa kung hindi dahil sa inyo. Kaya po amin pong hinihiling sa darating na isang linggo na ito, Panginoon, na kayo po ang siyang manguna sa amin, lalo tigit sa aming mga tagapakinig, sa amin pong mga trabaho, sa aming gawain sa bahay bilang estudyante, bilang mga ordinaryong tao na nagtatrabaho. At nawa po, Panginoon, ay patuloy kami magsilbing inspirasyon at magbigay ng kabutihan sa mundong ito. At nawa po, Panginoon, linisin niyo rin po kami sa amin pong mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. At nawa po, Panginoon, ang mga narinig naming inspirasyon ngayong hapon ay ito po ay aming may buhay at amin pong madala sa amin pong pang-araw-araw na pamumuhay habang kami po ay naghihintay sa inyong ikalawang pagbabalik. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa, lalo tigit sa estasyong ito na inyo pong patuloy na ginagamit. Pagpalain po ang bawat isa, kanila pong mga staff and station manager, kay sir po nakasama namin sa technical. Nawa po ay pagpalain ng bawat isa at maging pagpapala po ito sa aming lahat. Ito po ang aming samot dalangin sa matamay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, at muli po kami ang inyong mga kabataang kaibigan sa Himpapawid na nagsasabing kabataang may paninindigan, pag-asa at kabalikat kahit kailan. Siya'y darating,